Ilang buwan daw usually inaalagaan ng biik bago ibenta. Siya daw ay bago pa lamang sa pag-aalaga ng baboy. Ang pagbubuntis mga ka-farmers ng inahin ay 114 days simula nung iniay. At iyan ay manganganak nga after 114 days. So yung biik, yan ay dapat ay 30 days old na nasa farrowing bago yan iwalay. Sa pag-anak mga ka-farmers, hindi lahat yan ay nanganganak ng due date. Merong isang linggong delay at isang linggong advance. Ang importante lamang mga ka-farmers na bago natin iwalay yung ating mga biik doon sa inahin, dapat ayan ay malakas ng kumain ng booster. At ang pagbibenta mga ka-farmers ng biik ay depende kasi minsan pagkawalay binebenta na nila para hindi na nga sila magpakain ng pre-starter. Yung iba naman mga ka-farmers ay 2 linggo after pagkawalay ay saka nga lang din magbebenta. Kumbaga papalaki-lakihin muna ng konti. Yung iba naman mga ka-farmers ay nagbebenta minsan nag-a-average ng 18 kilos to 22 kilos. Ang pangalawang niyang katanungan mga ka-farmers ay para sa fattener po, ano po ang magandang brand ng feeds? At sa pagpili naman mga ka-farmer ng feeds, yan naman ay makikita ninyo doon sa una pa lamang ninyong pagpapakain kung yan ay maganda or hindi. Ang mga baboy nga mga ka-farmers, yan ay isang linggo pa lamang na kinakain yung pakain ay malalaman ninyo kung yan ay gusto nila or maganda. Hindi nga tayo mga ka-farmers ang magsasabi na maganda ang isang produkto dahil yan nga ay doon natin makikita sa katawan ng ating inaalagaan na baboy. At ano daw yung tips na mai-share sa pagdating sa pagpapakain. Para sa akin, yung tips na maiibigay ko sa iyo ay sundin mo lamang yung feeding guide doon sa bawat ratio ng pagpapakain. Mula doon sa booster, hog pre-starter, starter, grower at finisher. Sa pag-alam mga ka-farmers ng feeding guide sa bawat ration, makakatipid ka din diyan ng pagkonsumo sa pakain. Diyan mo malalaman mga ka-farmers na hindi ka nagkukulang doon sa pagpapakain at kokonti din yung maaaring matapon dyan. At ang sunod nga niyang katanungan ay tuwing kailan daw ang pagtuturok ng vitamins at ano daw ang vitamins na pwedeng iturok. Nagbibigay lamang kami ng vitamins doon sa aming mga alagang baboy kung yan nga ay hindi kumakain. So bibigyan namin yan ng vitamins para doon sa pampagana ng kanilang appetite. At kung halimbawa naman na sila ay galing sa sakit, magbibigay din kami dyan ng vitamins para mabilis naman makarecover yung kanilang katawan. At ang ikalimang katanungan niya mga ka-farmers ay ano daw ang tamang sukat ng pagpapakain ng feeds. Kung mapapansin niyo dito mga ka-farmers, wala na ang mga yan pagkain dahil hindi nga namin na yan nilalagyan dahil ililipat na namin ang mga yan sa nursery. Ang pagpapakain mga ka-farmers sa ating mga baboy ay dapat ibigyan lamang ng tamang dami na mauubos nila at hindi masasayang. Para sa shortcut na computation ay dapat ang isang baboy ay kumakain ng isang sakong starter bago magpunta yan doon sa grower feeds. At pagdating naman sa grower ay dapat ay makaubos ang bawat isang baboy ng tagdadalawang sako ng grower feeds bago nga yan magpunta doon sa finisher. At kailangan din nilang makaubos ng tag-iisang sakong finisher at ang isang baboy nga mga ka-farmers bago nga yan maibenta ay kailangan ay makaubos ng 4 na sakong pakain bawat isa. At kung mayroon mang sosobra ay kaunti lang dapat. At doon sa katanungan mo kung magkano ang inaabot sa pagpapagawa ng Poso Negro ay wala po akong idea doon. Sa unang pag-aalaga daw niya mga ka-farmers, siya daw ay kumita dahil ang ginawa daw niya ay kinatay niya yung baboy at ipinautang ng 1 linggo. At kailangan laang daw din talaga ay masigasig sa paniningil at pili lang dapat ang pauutangin. At nung December daw ay nagbenta daw siya ng live weight. At 8 baboy daw yung ibinenta niya, kumita lamang siya doon ng 10,000. So, mas malaki daw ang kinita niya doon sa unang ginawa niya na ipinautang. Para sa akin, kung doon ka naman kikita sa pagkakatay, ay yun na lamang ang iyong gawin. Kaya nga lamang ay kailangan mo nga ding magsipag sa paniningil at minsan nga yung iba ay hindi naman din nga nagkukusang magbayad kahit meron namang pambayad. Mas maganda din sana kung live weight dahil less yan sa trabaho. Swertihan na nga lamang kung ikaw ay makahanap ng galante na mga ahente. Panahon nga ngayon
Ngayon, kapag ang ahente ang tumawad sa presyo ng ating baboy ay talagang manipis lamang yung ating kikitain dahil hindi naman sila sumusunod doon sa dapat ay tamang lakaran ng presyo ng ating mga alagang baboy.